Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Dr. Samuel Joseph M. Castro, Deputy Program Coordinator ng National African Swine Fever Prevention and Control Program. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang Pilipinong magbababoy, magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Siyempre, umpisahan po natin sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapalakas sa amin. Salamat sa paglalagay ng mga taong ganito din ang dulot sa aming mga buhay, pati yung mga nagpapalapit sa amin sa inyo. Tulungan mo po kaming sadyaing magpalakas din sa iba ngayong araw. Itinataas po namin muli sa inyo simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para po sa salita ng karunungan, ginagawang papuri ng Diyos ang ating panaghoy. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon ay araw po ng Sabado. Sabi po nila parang extended na December daw. Pero malapit na po ulit pagtapos ang buwan ng Enero sa taong 2024. January 20, 2024. At welcome po syempre sa ikatlong episode ng ika-6 na season ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Siguro sa mga bagong kasama lang natin, nagtataka kayo, bakit parang bata pa yung MNP? Season 6 pa lang, tapos episode 3. Matagal na po kasi si Kajan po ang mas may alam po ng tagal. Kumbaga, over 30 years na po ang Maunlad na Pilipino. Ang bilang lang po yung nag-umpisa nung ito yung nagpalit ng pangalan from Maunlad na magsasaka to Maunlad na Pilipino. So, trivia lang po. Ayan, syempre sa mga kakatunin pa lang po, accessible po tayo via online streaming ng dcas.febc.ph. Ganyan din po sa ating Facebook. Hanapin niyo lamang po kung hindi pa kayo naka-follow 702 DZAS FEBC Radio TV. And of course, sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo, sa 702 po tayo sa AM band. And of course, ayaw po naming kaligtaan na mabati na magandang umaga. Ikaw na nakikinig sa atin ngayon sa programa, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa pag-tune in sa ating program. Nais din naming batiin sila Sherry Cadelina, Greta Ronyo, Helen Arellano, Willie Guillermo Rivera, Ronald Young, Ma'am Butter Ocampo, Sir Epifanio Salvador, Marilis Aquino, Nora Cancela. Yan, nag-iwan din po ng kanilang mga mensahe. Si Ma'am Yet Delenggalang, God bless Philippine Agriculture, God bless DZAS, at buong FEBC members. Mapagpalang umaga, Miss Ella, Miss Emery, at Ka John, at sa lahat ng tagapakinig na Maunlad na Pilipino. Maraming salamat po, Ma'am Yet Delenggalang. Mula po kay Sir Francisco Espiritu, God bless the ministry. Thank you so much po. Yan, we hope wala kaming nakaligtaan sa mga greetings namin. Of course, coming from Ma'am Dulce Alicante. Blessed day po, Miss Ella, Ka John, at sa mga nakikinig ng MNP, guidance and wisdom from God para sa mga plans and projects ng DA. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. And of course, nais lang po namin balikan yung tungkol sa rural improvement
Club. Yun pong RIC na tinatawag. Kasama po natin dito sa segment na ito later on ang Agricultural Training Institute para po sa Agri On Air. Ito po yung ating naging kwentuhan, panayam with Ma'am Edna Bendadan, ang presidente po ng Mountain Province Federation sa Demang sa Sagada Mountain Province. Ako, napaka-lamig po siguro dyan ngayon, ma'am. Ayun po, babalikan lang po natin ito dahil medyo na-miss po namin siya kaagad. So, bukod po dyan, tunghayin din po ngayong umaga ang editorial ni Ka John Enriquez, ang Regions on the Go, ang ating po mga farmcasters ang may sagot sa atin tungkol dyan. Gayon din ang Agri-History at Farmtastic Pinoys. Kasama po si Marie Vergara na at of course, patuloy po natin kasama ang Unlad Komunidad. Dito po'y katuwang natin ang Philippine Rural Development Project. Yan. Nawa po'y kilala nyo na po sila sa paunti-unti nilang pagpapakilala. Yan, sa pamamagitan po ng segment na ito. Muli, yan po yung Unlad Komunidad. Mamaya, abangan nyo po yan. Kahit po yung ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po namin dito sa MNP na Batid Ba Ninyo. Yan, syempre, isang oras po yan. Bumubuo sa isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And of course, sabi ko nga po sa inyo, makasama po natin si Ka John para po sa ating mga ginagawa patungkol sa kape, sa kakao, sa coconut, mga industriya pong sobrang pinaglalaanan po ng pansin ng kagawaran ng agrikultura dahil tinitingnan po talagang malaki ang maitutulong sa ating ekonomiya at lalo na po sa ating mga magsasaka. Pakinggan po natin si Ka John Enriquez. Ka John! John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ikadalawampu o ikatlong linggo na natin ng buwan ng Enero. At pag-usapan natin ang mga ibang tulong naman ngayon ng ating mga kababayan. Ng ating pamahalaan para sa iba-ibang mga industriya. Alam niyo po, ang ating pagsasaka malawak po. Meron tayong nabanggit yung meron tayong rice farmers, meron tayong corn farmers, meron tayong vegetable farmers, meron tayong coconut farmers, meron tayong cacao farmers, peanut, coffee. Bawat isang pong yung tanim yan, industriya yan. At dito po ay sinasagot na napakarami magsasaka. Sa palay lang po ang pinakamalaki ang mga magsasaka involved dahil nga malawak ang lupain natin at ito ang kanyang nakagisnan. Meron na pong malawak naman ang taniman ng palay. Depende po sa lugar. Yung kadalasan natin matatagpuan sa Visayas. At yung mga ngayon po, malawakan na po kahit anong lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga tinatawag natin taniman ng gulay. Kumilos na po yung advokasya para mapaunlad o mapagalaw ang ating coffee, cacao at coconut industries dito po sa ating bansa. Ito binibigyan din yung pagpapatupad ng tuloy-tuloy na programa para sa mga tanim na ito. Ito po ang isa sa mga napag-usapan na naganap po itong isang Coffee, Cacao and Coconut National Congress. Ang maganda po dito, binigyan po ng pinagsabay-sabay na nila. Ginanap po ito sa Iloilo Convention Center. Ang isa dito, naging mansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kahalagahan ng pinapalawak, pinaparami ang produksyon, yung kakayanan natin to bolster economic progress. Pagka po talaga maraming kita, mataas ang benta, ang naapektahan na maganda ang ekonomiya ng ating bansa. Pag sabi niya, enhancing production capabilities. Enhancing. Alam niyo po kasi, ibig sabihin niyan, kung halimbawa, meron tayong taniman ng kape. May mga kape dyan na mga lugar na ang mga puno nila ay medyo matanda na. Yun po. Meron pong ginagawa dito para mapaunlad ulit dyan. Meron silang ginagawa mark-coating dito o grafting para yung production nila o yung ani nila dito sa isang puno na ito ay maibalik ang dami. Kasi kung mayroong katandaan na, medyo konti na lang ani. Kaya hindi katulad ng halimbawa,
sa isang hektarya, maraming ani sa akin. Meron akong mga 50 puno ng kape. Ang matanda na yung mga 25. Bali mabibilang natin, 25 na mga bata pa na umaani. Ganun po, pati sa kakao. Ang kakao, ganun yung may mga edad yan. Pagka tumanda, humihin ang produksyon. At nyog, lalo na yung nyog. Ang nyog po, meron panahon na may edad na, may limit yan. Tuloy pa rin, pero hindi na kasing dami nung bago pa lang. Ano po, pagkalipas ng 10 taon na itanim sila, yun tuloy-tuloy na ang produksyon. Pero habang tumatanda po yan, tumataas ang puno, humihina. Ito po yung tinatawag nilang enhancing. Mga pamamaraan para maparami ulit yung ani sa kanilang mga tanim. Dahil nga po itong mga industriya ng ito, kakao, hindi na po wala na pong problema dyan ng tao. Ang mga magsasaka, ibig sabihin. Kaya tumubo na eh. Ang hinihintin nila, pag-ani na lang. Kaya ang kanilang ginagawin ito, binabantayan, kung ano kamukha sa nyog, nilalagyan pa ito ng karagdagang asin, ilang kilong asin para lumaki ang bunga. Yung mga ganun yung trabaho. Para hindi kamukha ng palay, magtatanim, pagka-ani, magtatanim. Ito hindi po. Pag ito gumulang, ang puno ng kape, mahigit na 5-6 na taon, ito na, ani na ako. Sa kakao, ganun, at sa nyog, ganun din. Ngayon, ang isa nito yung pagpapalakas ng produksyon para magkaroon tayo ng kapabilidad na makapag-export sa ibang bansa. Ito pong 3 sektor na ito at mapalakas na ating production capabilities. Ito kailangan din natin yung palawakin ang inaabot na ating borders para maabot natin yung lugar na tayo makakapag-export nga at maabot yung international demand. O yun po nabanggit ko ito dahil magandang balita po yan, panibagong tulong po sa ating mga kababayan. Mga coffee, kakao at coconut. Kaya ang tawag nila dito coconut. Coffee, kakao, nut, coconut. Kaya coconut. Ayan po. At akin nasitiyak na magandang mangyayari dito. Dahil una-una, alam na yung mga teknolohiya na maaaring maging magandang produksyon ng isang puno katulad ng nyog, kamukha ng kape at kamukha ng kakao. O ngayon po narito na ang ating mga kasama mula sa iba't ibang rehiyon para sa ating Regions on the Go. Nakatakdang pasinayaan ang isa pang proyekto ng kagawaran ng agrikultura sa Rehiyon Cordillera sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Additional Financing 2 sa lalawigan ng Kalinga sa darating na 8 ng buwan ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang improvement of Bandang Darulog-Bawak Farm to Market Road na may habang 6.16 kilometers ay nagkakahalaga ng 146,057,091 pesos ay pakikinabangan ng mga mamamayan ng Tanudan, Kalinga at Karatig Bayan nito. Matatandaan na may 4 pang proyekto ang matagumpay na ipinatupad ng lalawigan mula sa original loan, additional financing loan ng DAPRDP. Ito ay kinabibilangan ng improvement of Bandang Gomboay Farm to Market Road, improvement of Bulanao-Amlao Farm to Market Road, improvement of Badudang-Wagilayon Farm to Market Road, at ang improvement of Katabugan-Wagod Farm to Market Road. Maliban sa mga naturang proyekto ay may 3 kooperatiba rin ang natulungan ng DAPRDP sa ilalim ng IRIP component. Ayon kay Engineer Domingo Baquilan, Provincial Agriculturist at Provincial Project Management Implementing Unit Head, suporta mula sa Executive and Legislative Body ng lalawigan at kooperasyon mula sa mga bumubuo ng Technical Working Group ang naging sekreto upang mapagtagumpayan nila na makuha ang mga naturang proyekto. Umaasa si Baquilan na sa ilalim ng DAPRDP Scale-Up ay maaprubahan at mapondohan muli ang iba pang mga sub-project proposals na kanilang isinubmite para sa mga mamamayan ng Kalinga. Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera. Idinaos ang kauna-unahang unveiling ceremony ng Taiwan Technical Mission Demonstration Farm sa Tarlac City, Tarlac noong 15 ng Disyembre.
Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng mga opisyal mula sa Taiwan Embassy at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor sa Pilipinas. Sa panguna ni Ambassador Wallace Chow ng Taiwan Embassy, kasama ang mga kinatawan mula sa Manila Economic and Cultural Office na si Chairperson Silvestro Bello III, Director General ng Department of International Economic Affairs ng Ministry of Foreign Affairs Yu Pinlian, at si Secretary General Charles Lee ng National Association, naging makulay at puno ng kaalaman ng seremonyang ito. PM in the Philippines is the third of its kind in Southeast Asian countries, following Indonesia and Thailand under Taiwan's new southbound policy. It marks a significant milestone in the enhancement of the bilateral relations and cooperation between Taiwan and the Philippines. As we all know, food security has become a global concern amidst the worldwide pressure of inflation stemming from the COVID-19 pandemic, continued war between Russia and Ukraine, and accelerating climate change. Therefore, as the closest neighbor of the Philippines, Taiwan has realized the importance of developing a strategic partnership between our two countries on food production and safety. Dumalo rin dito sina OIC Office of Undersecretary for Operations Engineer Roger Navarro, Regional Technical Director for Operations and Extension Dr. Eduardo Lapus Jr., Tarlac Governor Susan Yap at Congressman Christian Yap. Ibinida sa programa ang unveiling ceremony kung saan ipinakita at pinakilala ang Taiwan Technical Mission Demonstration Farm. Kasama sa mga tampok na lugar sa farm tour, ang Agricultural Machinery Warehouse na nagpapakita ng iba't ibang kagamitang pang-agrikultura, Agricultural Waste Processing Facility na nagtatampok ng composting demonstration at ang mga steel structured controlled environment greenhouses na may mga advanced na sistema para sa pagpapalago ng mga pananim at kulturang pang-agrikultura. Dito rin ipinakita ang demonstration field area na magpapakita ng iba't ibang teknik at teknolohiya sa pagsasaka na maaaring magdulot ng malaking tulong sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Ang nasabing aktibidad ay nagdulot ng bagong pag-asa at oportunidad para sa pagsulong ng sektor ng agrikultura sa Tarlac City at nagbigay daan para sa mas mataas na antas ng kooperasyon at pagkakaunawaan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas sa larangan ng teknolohiya at agrikultura. Rica Salas para sa AgriBalita, Central Luzon. Para sa mga pangunahing balita dito sa Rion 6, ang municipality ng Leon sa bayan ng Iloilo naglunsad kumakailan lang ng Kadiwa Center para magbenta ng karne ng baboy sa loob ng kanilang public market. Ito ay isang inisyatibo na ginawa sa tulong ng local government unit at ng Municipal Agriculture Office ng Lalawigan. Sa pakay na magkaroon ng abot-kayang presyo at magandang kalidad na karne ng baboy, ang Kadiwa Center ay nagbibenta ng karne ng baboy sa halagang 310 pesos ang bawat kilo. Sa ganitong paraan, makakatulong ito sa mga konsumidor. Si Mr. Eddie S. Caigoy, presidente ng Leon Hog Farmers Association o LEHOFA, nagpahayag di umano na ang lalawigan ng Leon sa panahon ng ASF na pandemya ay nakaranas din ng kakulangan ng supply ng karne ng baboy kahit naka-pink zone lamang ito. Alam natin na kabilang ang lalawigan ng Leon sa may pinakamataas na populasyon ng baboy sa buong rehiyon. Ngayong taon, pinaigting nila ang mga biosecurity measures na natutunan sa tulong ng Department of Agriculture Western Visayas at ng local government unit. Patuloy ang pagsusupply ng LEHOFA at iba pang hog raisers ng Leon sa buong rehiyon. Ang banta ng ASF ay hindi mawawala, sinabi ni Mr. Ryan Caldito, municipal agriculturist, na merong malaking pagbaba ng numero sa populasyon
produksyon ng baboy. Sa ngayon, ang bilang ng baboy sa lalawigan ay humigit kumulang sa 7,938 at ito pa rin ang pinakamataas na bilang sa buong bayan ng Iloilo. Ang livestock auction market ng Leon ay patuloy pa rin na naging lugar ng kalakaran sa pagbebenta ng livestock, kabilang na dito ang baboy. Mga mamimili sa iba't ibang probinsya ay doon pa rin pumupunta sa Carbawan o livestock auction market. Sa kabila ng peligro na hatid ng ASF, patuloy ang Leon Hog Farmers Association sa pag-alaga ng baboy at hinihikayat din nila ang iba pang mga mambababoy na magparami ng kanilang mga alaga ngayong taon sa tulong ng Department of Agriculture at ng lokal na pamahalaan. Para sa Maunlad na Pilipino, John Capachete, DA Western Visayas. Kinilala ng DA ang mga Certified Organic Practitioners sa Rehiyon 9. Ngayon, ipinagmamalaki namin ang pagbibigay ng pagkilala sa aming mga Pioneer Certified Organic Practitioners sa rehiyon. Nagtagumpay sila sa mga taon ng proseso ng pagsisiyasat at nakamit nila ang paggawad ng sertipikasyon. Ani Reynaldo M. Campomanes, Department of Agriculture 9, Regional Executive Director sa seremonya ng paggawad ng Participatory Organic Certificate na ginawa sa Pagadian City kamakailan. 5 organic practitioners sa Rehiyon 9 ang ginawaran ng Participatory Organic Certificate o POC mula sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o BAFS sa bisa ng Republic Act No. 1151. Ang mga sumusunod ay sina Rosenda S. Consolacion ng Rosening Farm mula sa Barangay Maragang, Tigbao, Zamboanga del Sur na may lawak na 10,000 square meters na nakatuon sa produksyon ng pananim at pagproseso ng giniling na bigas. Rodora C. Akdal ng JF Acta Farm mula sa Barangay Guling, Gipos, Zamboanga del Sur na may lawak na 5,000 square meters para sa produksyon ng pananim at pagproseso ng giniling na bigas. Gilbert A. Montales ng Conzard Propagation Farm mula sa Barangay Bigong, Tigbao, Zamboanga del Sur na may lawak na 16,000 square meters para sa produksyon ng pananim at pagproseso ng giniling na bigas. Joel C. Castillon ng Natoy and Adoy Farm mula sa Barangay Begong, Tigbao, Zamboanga del Sur na may lawak na 6,000 square meters para sa produksyon at proseso ng giniling na bigas. At si Ambrosio A. Nabasca ng Ambel Charm Farm mula sa Barangay Legarda 1, Dinas, Zamboanga del Sur na may lawak na 11,100 square meters para sa animal production, crop production, at pagproseso ng giniling na bigas. Ang Participatory Organic Certificate ay isang pagpapatunay na ang mga sertipikadong magsasaka at ang kanilang mga nakalistang produkto para sa palay, giniling na palay, at mga buhay na hayop tulad ng manok ay siniyasat ng BAFS at nakitang sumusunod sa kasalukuyang Philippine National Standards for Organic Agriculture at iba pang naaangkop na mga regulasyon para sa organikong agrikultura. Nagbabalita, Marnet Luzon, Zamboanga Peninsula Region. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, at magmula po sa ating mga farmcasters, sa bahagi ito, tunghayan naman natin ang tungkol. Alam niyo po ba, ang Bulak Festival, Agri-History Time na with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Hello sa lahat ng nakikinig sa ating programang Maunlad na Pilipino. Makakasama ninyong muli ang inyong lingkod, Imari Vergara, para sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa Agri-History. Tampok sa ating segment ngayong araw ang Bulak Festival na ipinagdiriwang tuwing Enero sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Ang pistang ito ay punong-puno ng kasiyahan at papremyo dahil inoorganisa taon-taon ng lokal na pamahalaan ng San Ildefonso ang iba't ibang paligsahan para sa mga kapatid nating Bulakenyo. Kabilang dyan ang parada ng bulak at gulay,
float parade competition, lutong bulak at iba pa. Hindi lamang bulak ang bida sa Bulak Festival. Kasama nitong bumibida sa naturang pista ang gulay dahil ang San Ildefonso ay kilala rin bilang vegetable basket ng Bulacan. Mayroon ding medical at dental missions, feeding programs, bloodletting, job fairs, sports events, at indakan at kantahan sa mga kalsada ng San Ildefonso tuwing idinaraos ang pistang ito. Ang Bulak Festival ang opisyal na pista ng bayan ng San Ildefonso bilang pagpupugay sa patron saint nitong si San Ildefonso de Toledo. Inaalala rin sa pistang ito ang makulay na kasaysayan ng San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa opisyal na website ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan, Bulak ang dating ngalan ng bayan ng San Ildefonso. Halaw sa napakaraming puno ng bulak sa lugar. Mayaman ang lupa rito, kaya naman pangunahing hanap buhay ng mga taga-Bulak ang pagsasaka. Sa pagdating ng mga Espanyol, pinalitan ang pangalan ng lugar bilang Hacienda San Juan de Dios at isinailalim sa pamumuno ng mga praile. Ang kontribusyong nakakalap ng simbahan mula sa mga residente ay ginagamit bilang pondo ng San Juan de Dios Hospital sa Maynila. Kalaunay pinalitan muli ang pangalan ng bayan at ginawang Hacienda Buenavista na nangangahulugang magandang tanawin. Sa pagdami ng populasyon sa lugar, itinayo ang isang kapilya sa pamumuno ni Father Juan de la Rosa, isang Pilipinong praile. Siya ang nakaisip na tawagin ng bayan bilang San Ildefonso, bilang pagpupugay kay Alfonso XII, ang nooy hari ng Espanya, at kay San Ildefonso, ang patron saint ng naturang bayan. Sa ngayon, isa na ang San Ildefonso sa mga mauunlad na bayan sa Bulacan. May lawak itong 16,281 hectares na nahahati sa 36 na barangay. Ito ang nagsisilbing tahanan sa mahigit 104,000 na Bulakenyo as of 2015 data ng lokal na pamahalaan ng Bulacan. Agrikultura at paggawa ang mga nangungunang industriya sa lugar, dahilan upang makilala ang San Ildefonso, Bulacan sa napakarami nitong produkto. Halimbawa na rito ang mga bakery, sweet preserves, palay, high-value crops tulad ng bulak at muebles. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ng Maunlad na Pilipino, facebook.com/Maunlad na Pilipino. I-like at i-follow rin ang Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Marie Vergara para sa Agri History. Ayan, may nalaman po tayo. Muli ito po ang Agri-History para sa umagang ito. Kasama pa rin po namin kayo dito sa MNP. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayong umaga, para po sa ating edisyon ng Agri On Air, katuwang po ang Agricultural Training Institute. Pag-usapan po natin ang tungkol po sa Rural Improvement Club or RIC. Nakasama po natin ang presidente ng DEMANG RIC mula po sa Sagada Mountain Province, si Ma'am Edna Bendadan. Welcome po Ma'am Edna sa ating radio program, Maunlad na Pilipino. Kamusta po kayo? Okay naman po kami dito. Okay po. At ayun nga po Ma'am,
Okay lang po ba ibahagi natin sa ating mga tagapakinig? Paano po ba tayo nag-umpisa, ma'am, sa ating gawaing pagsasaka? Muna po kami, iba bagong asawa po, nang nag-asawa na po ako ay wala kaming alam na mga trabaho. Kaya ang inano namin sa pagsasaka, yung tumutulong kami sa lolo namin. Doon ko po na... doon si Lolo ang nagturo sa amin kaya sa pagsasaka dahil wala kaming hanap buhay. Kaya tinutulungan namin si Lolo sa pagsasaka. Siya din ang nagturo sa amin hanggang sa namatay siya, natuto na kaming magsasaka. At doon nung namatay siya, siyempre nagbukod na kami for how many years sa pagsasaka at saka sa mga laborers, kasi karpentero yung mister ko. Tapos nagtulong-tulungan kami hanggang sa nagkaroon kami ng mga anak. And doon po din nagtanim ng iba't ibang klase ng hindi lang sa palay. Bali, pangunahin po talaga, Ma'am Edna, is on kabuhayan talaga. Nabanggit po ninyo na inaral po ninyo ito para makatulong po kayo sa pagkakaroon ng kita ng inyong pamilya. Dito naman po sa ating pagkakabuo ng tinatawag nating Demang Rural Improvement Club, or ito nga pong ating RIC. Nung nag-uumpisa pa lang po yan, ma'am, paano ba siya nabuo? Sino-sino po ba yung mga, tinatanggap na miyembro dito? Tsaka, nasa ilan na po ba kayo ngayon? Nabuo po itong samahan namin during the 1990s. During that time, I was a daycare worker. So, nag-meeting yung mga parents ng mga inaalagaan kong mga daycare. Doon sila nagbuo ng isang organization. Tapos, dahil kulang sila, dinagdag nila ako. Ngayon, matagal nang yun, kasi 1990s yun. Matagal nang parang pinaglalaroan ba muna. Until such time na during 2013 ba, may mga interventions ng OMAG sa amin na binigay na manok. At doon inalagaan ng 5 members of us kasi 100 chicks divided by 4 is 25 chicks para hindi mahati-hating tig sa 10, tig 5. Doon, yan po yung kung saan nagsimula yun. Tapos, ng March 2013, mayroon ulit yung interventions ng OMAG. Doon nila sinabi na dapat kailangan magawa yung pangalan ng organization, diba? Kaya ang linagay namin doon, Demang RIC. Pero nang na-register siya doon sa SEC, ang ng taga-SEC doon, mayroon ibang pangalan namin na Demang RIC. Kaya ang ginawa nila, you must have to change your name. Kaya sabi ko, ba't isa akong magpapalit ng pangalan? It could not be, sabi ko. Tapos sabi nila, itong RIC, we will not abbreviate it. Kaya, Demang Rural Improvement Club ang nailagay doon. Kasi, during that time, 2013, mayroon silang binigay sa amin na 250,000. At yun, hindi maibibigay yan ng DA kung hindi registered. Kaya doon kami nagpa-register 2014. Marami din kaming mga interventions galing sa OMAG. Sila kasi yung nagsabing dapat mailagay kami sa RIC. Ayan ang pagkaano namin. At marami din kaming mga seminars gaya ng organic gardening, kung ano ang mga binibigay nila sa amin na mga kasangkapan ba. For example, tiller, seminar kami ng heirloom rice.
kung sa kape, yung coffee processing, kung paano ma-process yung kape kasi mayroon kaming kape din dito na sa mga Muscovado nagpa-ano din sila kung paano magtanim ng tubo. And yung diba, mga sa sa food processing on root crop processing and winery processing. Marami pang iba. Pati yung mga DPI, nagbigay din sila ng Napakarami pong tumulong sa inyo, Ma'am Edna. Dito po sa pagsisimula ng RIC. At naibahagi po ninyo na meron pala kayong kaparehas ng pangalan na grupo. Hindi po pa kayo nahirapan dahil doon? Medyo na ako kasi ako mismo yung nagpa-register doon sa SEC. Tapos sabi nila, palitan nyo. Sabi ko, paano ko papalitan? Ang layo-layo namin. Tapos sabi ng isang attorney po doon, sabi niya, instead of RIC, we will make it in a words, not abbreviation. Kaya, ayun, pinalitan na nila. Nang umuwi ako, sinabi ko sa mga organization ko na ganyan ang nangyari. Tapos sabi nila, parehas din naman. Abbreviation lang yung RIC. Sabi nila. It's good that the attorney told me like that para hindi ako ulit pupunta dito tapos babalik sa Baguio. Hirap ng pasahe, di ba? Medyo malayo po ang lalakbayin para sa maikorek lamang po ito, ano po? Pero buti naman po, parang ibahagi nga po ba natin, ma'am, kung ilang members po ba tayo sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan, we are only 17, ma'am. 17? Mula noon, 17 kami hanggang sa ngayon kasi sabi ng mga iba, mahirap daw ma-manage ang marami. It's better to manage yung mas kukunti kasi yung mas marami. Ang inaano namin, dahil sabi ko sa kanila, because ako ang maparating nandyan sa mga ng DA, ATI, kaya ako ang mismo nakakarinig ng mga magagandang nila sa amin. Tapos pag uwi ko, sinabi ko sa kanila, ba't hindi tayo mag-add ng natin, ng members natin? Kaya kaming mag-dadagdag. At Ma'am Edna, balita po namin, meron pong katatapos lamang na RIC convention. Na-invite daw po kayo doon na mag-attend at magsalita. Ano po ba yung naging detalye nito, ma'am? Kailan ba yan at saan ginanap? Tsaka sino po ba yung mga nakasama niyo po doon? Ako po yung pumunta doon sa mayroon yung National RIC Convention na nagawa doon sa Baguio sa Supreme Hotel, ma'am. Mm-hmm. At yung mga nakasama ko, yung mga magagandang volunteer RIC members ng National RIC. Ano po, ma'am, yung mga naibahagi niyo po sa kanila? Pwede niyo po bang i-share din sa mga listeners po natin ngayon? Yes po, ako po yung nagbigay ng success story sa mga products ko gaya ng Muscovado, sugar, Arabica coffee, Haggis jam, and Haggis wine. Pero, and also may tour guiding kasi isa din akong tour guide dito sa Sagada. Kaya sabi ko sa kanila, pagpunta ninyo dito, hanapin nyo yung si Edna. Siya lang po ang may pangalan na Edna sa guide namin. Sabi ko sa kanila, but most of all, ang ibinahagi ko yung Haggis wine. Yan ang kong ginagawa yearly. Lahat sila yearly kasi di ba on season sila. Kamusta naman? Yan po yung inano ko. Binahagi ko po sa kanila yung success story na mula nang nag-asawa kami, yung father-in-law ko, siya yung nagbigay ng 2 seedlings na sabi niya, ito ang kunin ninyo dahil wala kaming kapera-pera, wala kaming kalupa-lupa na
for you to inherit. Kaya ito na lang ang dadalhin nyo sa sagada sa inyo, alagaan ninyo, itanim ninyo, para pagdating ng panahon, magiging livelihood budget na ninyo. Tapos sabi ko, paano ito? Paano naging livelihood budget ang dalawang maliliit na na ito? Then, sabagay, Daddy, kukunin namin at dadalhin namin dito. Tapos dinala namin dito, tinanim namin, then after how many years nagbunga siya. Ayan, nagsimula na yun na yung mga anak ko, sila po yung kumukuha ng bunga at ibibenta nila 50 piso yung 1/4. And nang dumami, ginalagay nila sa ice bag para ibenta ng 10 pesos per bag. Sabi ko nang nakita kong may dala-dala silang bagong papel at sakalatis, saan kayo kumuha ng pera? Baka inano ninyo. Baka ninakaw ninyo yung kinulangan nyo yung nasa bag ko. Tapos sabi nila, hindi naman mama, hindi kami nagnakaw. Andiyan pa nga yung paninda namin sa likuran. Anong paninda nyo? Tapos tinignan ko doon sa likod, kinuha pala nila yung mga hagis na. And after, doon, nang dumami ay binenta ko na ng per kilo, 40 pesos per kilo. And then, sabi ko sa sarili ko, padami ng padami. Ano kayang gagawin ko? Gagawa na lang sana ako ng gagawa na lang ako ng, wine. Gayahin ko yung paggawa namin sa rice wine na we are using the Bubod organic wine yeast. Tapos, inilagay ko doon, in-process ko. After 2 years, natikman ko. Siyempre, natikman namin muna. Isinegregate namin yung iba para for my experiment. After 2 years, ganun pala ang niya. Ibang kulay. Instead na red, ay naging parang kulay ESQ na siya. Tapos sabi ko, maganda pala itong gawing wine. And due to my active participation to the PAMAG and ATI, lahat ng mga lahat ng mga seminars sinasabi sa akin. Kaya if I have time, mag-attend ako. Doon ko na ulit natuto kung paano i-improve ang aking produkto. Yung 2019, nakalimutan ko yung pero ma'am, nakakatuwa naman po pala yung nabahagi ninyo dahil more on product improvement po yung inyong binabahagi sa amin ngayong araw na ito. Pwede po bang sabihin po natin ang naging kahalagahan naman para sa inyo ng pagkakaroon ng isang RIC kagaya po ng inyong grupo? Ganyan nga ma'am. Pupunta din natin tayo dyan. Di ba, ako sa produkto ko. Then after, kami sa RIC, ayun, sa aming organization, parang ako lang ba ang interesado sa food processing. Yung mga iba, hog raising, chicken raising, pero sa akin, hog raising din, chicken raising, at saka yung food processing kasi, di ba, siya. Tapos, yung maganda naman ang dito sa pagkasali sa RIC kasi marami nga yung mga interventions. Kaya sa mga namin, mayroon yung mga binibigay nilang for example, the tiller, the freezer for fish vending, tapos sealer, food, yung mga nagagamit ba sa food processing, kakaiba pa. Opo. At galing sa DA. Mga galing po ito lahat ma'am sa DA? Yes. Yung mga seminars through ATI. Yes, ma'am. Opo. At ayun nga po, bago po namin kayo tuloy ang pakawalan, baka may nais po kayong iwang maikling mensahe po sa ating mga tagapakinig, ma'am, lalo na nga po dyan sa mga kababayan natin sa Mountain Province at buong Cordillera Administrative Region. Ang gusto ko kong ipaabot sa
ating tagapagkinig sa kababayan natin dito sa Mountain Province at sa buong CAR, ay gusto kong ibahagi sa buong CAR na magtanim tayo ng mga prutas na pwede nating pakinabangan pagdating ng panahon para tayo mismo ang mag-produce ng ating iproseso para hindi tayo bibili sa ibang lugar. At sa huli, maraming salamat po sa mga kababayan natin dito sa CAR, gaya ng OMAG, OPAG, DTI, EA, and ATI. And to my Demang RIC organization, maraming salamat sa inyong lahat. At lalong-lalo kay Lord na siya ang nagbigay ng mga biyaya sa ating nandito sa mundo. Maraming salamat po, Ma'am Edna Bendadan, ang presidente po ng Demang Rural Improvement Club. Yes, correction, ma'am. Hindi president ng Demang. Demang ay Sagada Federation or Mountain Province Federation po. Okay. Yes, kasi iba yung presidente namin ng Demang. Nakakahiya, baka sabihin niya, hindi ako. Maraming salamat po sa information, ma'am. Amin na lang po itong itatama din. At yun nga po, maraming salamat po sa inyong panahon. Once again, nagpapasalamat po tayo sa ating Agricultural Training Institute. Of course, si Sir JV Masilang, lahat po ng mga kakilala natin dyan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagiging katuwang dito sa ating programang Maunlad na Pilipino. Of course, we will be moving on naman po sa ating Unlad Komunidad. Hatid po ni Ma'am Julie Ace, Brandon Barao. Manunulat po mula sa NPCO ang ating bahagi para po sa Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa mga malalaking pagbabago na aasahan sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale-Up ngayong taon. Sa paglunsad ng PRDP Scale-Up noong 2023, opisyal nang magsisimula sa taong ito ang implementasyon na nangangahulugang mas marami pang proyekto ang maipapatupad at mas marami pang benepisyaryong farmers at fisherfolk ang makikinabang dito. Kasunod ng matagumpay na paglulunsad ng 3 pangunahing proyekto ng DA na Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o FishCorp, Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o MIADP at Philippine Rural Development Project Scale-Up. Ang mga kawani ng DA-PRDP Scale-Up ay masusing nakikipag-ugnayan at patuloy sa paggawa ng mga estratehiya at nakikipagtulungan sa mga pangunahing stakeholders upang matiyak na ang lahat ng aspeto ng proyekto ay may sasakatuparan sa pagsisimula nito ngayong 2024. Sa ginanap na year-end assessment noong Disyembre, taus-pusong nagpasalamat ang DA spokesperson na si Assistant Secretary Arnel V. De Mesa sa mga kawani ng proyekto para sa lahat ng kanilang pagsusumikap na makilala ang DA-PRDP bilang isa sa pinakamahusay na proyekto ng DA. Aniya, ang proyekto ay patuloy na kinikilala ng iba't ibang agri-stakeholders, lalong-lalo na ang mga mambabatas. Binigyang diin rin niya ang katatagan ng mga implementers ng project sa pagharap ng mga hamon nitong nakaraang taon. Sa pinakabagong datos ng project, ang bilang ng mga magsasaka na naabot nito ng agricultural assets and services ay halos doble ng target nito na 600,000. Dahil nakapagkaloob ang proyekto ng 1,143,681 na magsasaka na kung saan 438,546 dito ay mga kababaihan na mas mataas din ang bilang sa tinarget ng proyekto na 342,000. Higit pa rito, ang mga resulta ng Rapid Appraisal of Emerging Benefits na isinagawa ngayong taon ay naipakitang tumaas ng 51% ang household income o kita ng mga miyembro ng kooperatiba na ipinagkaloob ng enterprise sub-project. Ito ay mas mataas sa tinarget na project na 30%. Sa mga project components ng PRDP, ang iPlan
iBuild at iReap ay on track rin sa pag-abot ng kanilang mga target EOP. Nakamit ng iPlan component ang 3 sa 4 nitong target at nakagawa pa ng 81 provincial commodity investment plans na siyang mga planong agrikultura na basihan ng pagbibigay ng mga proyekto sa iba't ibang lalawigan. On track rin ang iBuild component na umabot sa target ng 2,600 kilometers na constructed roads mula noong October 15, 2023. Ang iReap component naman ay lumampas sa target nito na 100,000 proponent group members. Umabot ang bilang ng mga proponent groups member nito ng 127,349. Binigyang diin rin ito na mas lalong palakasin pa ang pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor. Layunin ng PRDP na ang lahat ng hakbang na gagawin ay makakatulong sa pagtaas ng antas ng ekonomiya sa bawat rehiyon. Samantala, kamakailan lang ay malugod na sinalubong ng DAPRDP ang bagong National Project Director na si Undersecretary Roger V. Navarro sa unang Management Committee meeting na kanyang pinangunahan. Nagbigay ng kanyang paunang directives at hinimok niya ang mga project implementers na mas paigtingin pa ang pagpapatupad ng proseso ng project. Aniya, sa pagkakataong ito, kailangan mas maging agresibo sa pagpapatupad ng mga sub-projects sa iba't ibang rehiyon. Ang MANCOM sa taong ito ay dinaluhan ni National Deputy Project Director Shandy M. Hubilia, gayon din ang mga heads at mga alternate heads ng iba't ibang component units ng National Project Coordination Office. Para sa ibang balita tungkol sa panibagong DAPRDP Scale Up, patuloy na makinig tuwing Sabado sa umaga dito sa Unlad Komunidad. Ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. Ayan po, nalaman po natin yung mga bagong directives sa ilalim ng DAPRDP. Thank you so much, Ma'am Juliet. Siyempre, abangan pa po yan ang ating segment ng Unlad Komunidad every week po. Siyempre, kasama po natin sila dito sa Mauna na Pilipino sa 702 DCAS. At ngayon nga po yung oras na para makilala po natin ating natatanging Farmtastic Pinoy. Sino nga ba si Antonio Jesus Orbida? Ayan, ipapakilala na po siya sa atin ni Marie Nauna. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Ako muli si Marie Vergara para sa bahaging Farmtastic Pinoys ng ating programang Maunlad na Pilipino. Ang programang panradyong hatid sa inyo ng Department of Agriculture at napakikinggan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napakalaking bahagi ng media sa ating araw-araw na buhay. Maparadyo man, telebisyon, lathalain o social media. Dito tayo nakakakuha ng iba't ibang impormasyon, libangan at maging pakikipagkapwa-tao. Salamat sa mga alagad ng media na walang sawang nagsisilbi sa sambayanan. Ang ating segment ngayong araw ay nakatuon sa isang alagad ng media na nagpasimula ng isang samahan ng mga magsasaka na isinusulong ang pangangalaga ng kalikasan. Halaw mula sa artikulong Jet Orbida, Advocating Organic Farming, One Farmer at a Time, na isinulat ni Alexandria Sunya at inilathala sa October 2023 issue ng DA Official Newsletter na AgriTrends. Narito ang kwento ni Antonio Jesus Orbida. Tubong Binalbagan, Negros Occidental si Antonio Jesus Orbida, na mas kilala sa kanilang lugar sa kanyang palayaw na jet. Dati siyang nagtatrabaho bilang isang mamamahayag, filmmaker, manunulat at nobelista. Taong 2004 nang itatag ni Jet ang Peace Pond, isang 5-hectare organic farm
ecotourism site at learning center sa Binalbagan. Dati itong tinitirhan ng informal settlers. Ngunit dahil kay Jet, natutunan nila ang mga pamamaraan ng organikong pagsasaka at naging katuwang pa niya sa pagpapaunlad ng Peace Pond. Nabuo rin dahil dito ang Peace Pond Farmers Association noong 2007. Ilan lamang sa mga advokasiyang isinusulong ng Peace Pond ang solid waste management, organiko at sustenableng pamamaraan ng pagsasaka, edukasyon at sining. Sa halip na gumamit ng mga makinarya, mano-mano ang pamamaraan ng pagsasaka ng Peace Pond. Maging ang farm waste ay ginagamit nila bilang pataba sa lupa. Ang best practices ng Peace Pond ay tumutugon sa 16 na Sustainable Development Goals ng United Nations. Dahil dito, nakatanggap ito ng packaging at labeling assistance para sa kanilang smoked fish production mula sa Department of Science and Technology. Ang mga kontribusyon ni Jet sa pagpapaunlad ng organic farming sa Pilipinas ang naging susi upang maitalaga siya bilang Small Farmer Representative to the Visayas ng National Organic Agriculture Board o NOAB noong 2020. Katuwang siya ng DA National Organic Agriculture Program sa pagtukoy ng mga issue at suliranin sa sektor at sa pagbabalangkas ng mga kaugnay na pulisiya. Bukod pa sa pagiging isang NOAB member, ginugugol din ni Jet ang kanyang oras sa pagbabahagi ng kanyang mga kaalaman, mahuhusay na kasanayan at advokasya sa kanyang mga kapwa magsasaka. Dahil sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon sa pambansang agrikultura, umani si Jet ng maraming parangal. Negros Island Outstanding Coconut Farmer noong 2017, 2018 Regional Gawad Saka Outstanding Coconut Farmer, National Finalist sa 2018 Outstanding Coconut Farmer, at National Finalist sa 2019 National Organic Agriculture Achievers Awards. Yan si Antonio Jesus Orbida, Certified Farmtastic Pinoy. Thank you so much, Imari. At yan po ang ating Farmtastic Pinoy na nakilala para sa araw na ito. Siyempre, we would like to welcome you sa ating Agri-Trivia segment na. Oy! Sabay-sabay nga po tayo. Batid ba ninyo? Batid ba ninyo na ang high-grade bank currency note o salaping pera, cheque at iba pang specialty papers ay nagmula sa salago fiber na na-extract sa salago shrub? Ang salago o Wickstromia SPP ay isang slow-growing shrub na makikita sa kagubatan sa Pilipinas. Kapag naabot na ng salago shrub ang maturity nito na 2 taon, pwede na itong i-harvest. Mayroon 2 pamamaraan sa pag-extract ng fiber mula sa salago shrub. Ang direct or hand-cleaned method kung saan binabalitan ang kalahating bahagi ng balat mula sa dulo ng tangkay at kinakaliskisan upang maalis ang mga nakakabit na fiber. At ikalawa, ang boiling or steaming method kung saan pinapakuluan ang mga tangkay ng salago sa mainit na tubig. Ang salago ay lumalago sa anumang uri ng lupa. Gayunpaman, mas angkop ang matabang lupa na may magandang daloy ng tubig para sa produksyon ng salago. Ginagamit din ang salago fiber sa rope making, fishing lines and net at maging sa mga wallet. Para sa karagdagang impormasyon kaugnay ng salago, bumisita lamang sa website ng Philippine Fiber Development Authority or PhilFIDA sa www.philfida.da.gov.ph. Ayun po ang ating batid pa ninyo para sa araw na ito. Muli po ay aming pong ikinagagalak
na magkaroon po kami ng pagkakataon sa pamamagitan ng MNP na kayo po ay mapagserbisyohan. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kajan? Narito po ating pagkain kaisipan para sumagang ito mula sa Kawikaan, Kabanata 10, Talata 22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Maraming salamat po, Kajan. At sa DA po, no? Kami po ay kasama nyo, mga kaibigan nyo, mga ka-agri nyo sa DA. Inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po'y may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa aming pamilya sa DZAS. Kahit di po kami laging present kasi syempre dito kami nag-opisina na po sa DA, ay katuwang po namin sila sa bawat episode na hatid namin sa inyo. Thank you so much po, lalo na sa inyo na nakikinig sa bahagi ito natin programa hanggang sa bahagi ito natin programa. Ibig sabihin, tinapos nyo, no? Or medyo middle na kayo nakapag-start. Pero anyway, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Next week ulit ha, 5 to 6 in the morning, magbabalik po ang MNP. At samahan niyo po kaming muli. Nagpapasalamat po kami lahat ng mga katuwang sa programang ito kabilang siya Gajon Enriquez, Imari Vergara, Ira Cruz. Ako po, mga kaibigan, si Ella Arsiaga. Hanggang sa muli po at enjoy the rest of the weekend. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.